Excited na ang mga viewers na makilala ka. Kung sino nga ba si Miss Prima before maging CEO ng Manang Aneng? Ayan, thank you so much, Miss Joycey, sa napakagandang tanong. Kasi naalala ko talaga before, no, isa akong, of course, anak ako ng isang napakasipag na babae, napakasipag na ina. And before that, dumaan din kami sa napakaraming pagsubok. Nakita ko kung paano niya kami tinaguyod mag-isa. Single mother. And habang nag-aaral kami, tumutulong kami sa palengke para magtinda ng isda, magtinda ng kung ano pwedeng maitinda doon. At makita kung ano yung nangyayari para kumita kami ng pera. And then at that time, habang nakikita ko yung proseso, nai-inspire ako doon sa kung paano niya ginagawa ang negosyo. Dating pangarap ko lang naman maging mayaman. So, ako yung tipo na ambisyosa. Before din ako maging CEO, tinapos ko yung pag-aaral ko. I took accountancy and of course, I passed the board exam. After passing the board exam, nagtrabaho ako sa Makati. Kasi akala ko yun lang yung way. Akala ko yun lang yung path in order for me to become successful. Kasi kahit naman na nagbebenta yung nanay ko sa palengke, sapat-sapat lang din kung ano yung kinikita niya para mairaos ang araw. Hindi pa sobra-sobra. Kumbaga, okay, nakakakain ng 3 beses ang araw, pero napakaraming utang. Baon na baon sa utang. So, yun yung gusto kong takasan that time. Kasi nakikita ko talaga lalo na kapag yung bayaran na ng tuition fee, nakikita ko na paano nilaraos ng nanay ko yung umuutang siya para lang makabayad kami ng tuition. So, doon ako humugot. Paano naging CEO si Prima Donna? Kasi naniniwala ako na may mga bagay na kailangan ko muna ding gawin. At hindi lang yung mga bagay na sinasabi ng ibang tao, pero yung mga bagay na kailangan ko ding i-explore myself. So, ayan, grabe, no? Nakagraduate ka and also CPA ka. Hindi lahat nagiging CPA kasi katulad ko, I'm an accountancy graduate. Pero hindi na ako nag-take ng board exam. Pero yun din, nakala ko, mag-take lang ako ng board exam, matutupad na yung mga pangarap ko. And nakita ko sa'yo na nag-take ka ng board exam and then hindi mo pa rin nakuha yung success. It's actually backstory lang din ba't ako nag-take ng accountancy kasi tinanong ko yung pinsan ko, I was lost before. Sabi ko, ano bang kukunin kong kurso? Ano ba yung pwedeng makapagpayaman sa akin agad? Yes. And then at that time, yung pinsan ko nagtitake ng accountancy, sabi niya sa akin, alala ko pa, naglalaba kami that time. Sabi niya ng ganyan, mag-take ka ng accountancy. Sabi niya, kasi maraming pera doon. And then, hindi ko na-realize, as I was taking the course, naiintindihan ko na maraming pera. Marami naman talagang pera, Miss Joycey, alam mo yan. Kaya lang hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Diba? So, nagbibilang ka, nag-a-account ka, nakikita mo milyon-milyon, kaya lang hindi sa'yo. Doon ako nalungkot. Kasi akala ko, pagka-graduate ko, sunod-sunod na yung kung ano pwedeng mangyari sa akin. Pero, hindi pala. Sa ibang tao, yung ang pagiging ambisyosa, parang negative, no? Yes. Parang ambisyosa, lalo na sa province. Pero hindi nila alam, pagiging ambisyosa, ito yung way para makuha mo talaga yung success. Correct. Kasi pag hindi ka nag-ambisyon, wala kang mararating sa buhay. Yes. Diba? And what I'm getting from there, kapag ka-ambisyosa ka at negative ang tingin, ibig sabihin lang nun na it comes from, may kasama kasing greed. Yes. So, kung tatanggalin natin yung greed at mag-aambisyon ka, nag-ambisyon ka para sa sarili mo at nag-ambisyon ka para sa ibang tao, then success will come. And also, sa pagiging ambisyosa, may kaakibat na action. Yes, correct. Diba? Yung iba kasi nag-aambisyon, pero wala mang ginagawa. Ambisyon lang talaga yun. Tama. Pero if you will put it into action, yung ambisyon mo, mararating mo talaga katulad nga nun. Hindi lahat nagiging CPA. And I'm so proud na may isang CPA na kaharap ko ngayon and isang CEO na talagang it's an evidence na talagang if you have dreams and if you have the ambition, natutupad yun, samahan mo lang ng action. Correct. Sobrang ganda nun. Action will take you far talaga.